Dahil mainit na pinag-uusapan ng usapin ng impeachment, may mga proseso na kinakailangang balikan sa mga nakalipas na pagkakataon upang maipaghambing ang naging takbo ng mga usapin. Kaugnay ho niyan, may exclusive interview ang Bombo Radio Philippines sa naging petitioner ng kaso na House of Representatives versus Francisco. Narito ang panayam ng Bombo Radio Philippines exclusive kay Attorney Ernesto Francisco, isang constitutionalist. Thank you for joining us, Attorney. I'm Genesis Bombo Grant, and welcome sa Bombo Network News, sa Bombo Radio Philippines. Unang-una siguro, let's have an overview, yung take ko ninyo doon sa latest ruling, final ruling ng Supreme Court, doon sa impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Magandang hapon sa inyo. Itong inilabas ng Supreme Court na resolution bago lang, may binago siya doon sa naunang decision. At ang pinakamahalaga dyan ay kumbaga parang gusto ng Supreme Court mapabilis yung proseso. Kaya yung session day na dati-rati sinabi niya sa decision na pag sinabi ng rules of impeachment na session day, ibig sabihin yan from call to order, halimbawa umaga, nag-call to order, hindi natapos yung business, magsususpend lang, kinabukasan, maring tuloy-tuloy hanggang mag-adjourn. So pag sinabing session day, dati, sa nakasanayan sa rules ng House, mari itong 2 araw na nagse-session o 3 araw hanggang hindi nag-adjourn. Pero dito sa Supreme Court, sabi niya, para lang for purposes of determining the period when an impeachment proceedings is deemed initiated, yung session day ay isang calendar day na may session yung Congress. So kahit hindi siya nag-adjourn, one session day na yan. So, ibig sabihin, yung pag may nag-file ng impeachment complaint, may 10 session days, 10 araw, 10 calendar days na kung saan nagsesession ng Congress para ito i-refer for inclusion in the order of business. At pag nasali na ito sa order of business, may 3 session days para i-refer to the proper committee. Yan isang mahalaga dyan, no? Ang pangalawang mahalaga dito ay malinaw whether in the first mode na isang mamamayan ang nagsampa ng impeachment complaint na endorse ito ng isang miyembro ng Kongreso or miyembro ng Kongreso nag-file, kailangan may pag-aaral. Sinabi nga ng Supreme Court, doon sa 10 session days na i-refer sa order of business at 3 session days na i-refer sa committee, dapat doon pinag-aaralan na ng mga miyembro ng Kongreso. Kasi plenary action yan. No? Hindi na yung automatic at hindi nababasa. At ganun din sa yung second mode of impeachment, kung may 1/3 ang magsasampa, 1/3 ng members ng House, ay kailangan yung draft articles of impeachment plus yung mga supporting evidence ay talagang magkaroon ng kopya yung mga miyembro ng Kongreso at mabasa nila. Pangatlong binago ng Supreme Court dito ay yung doon sa unang decision nila, sinabi nila pag ito ay initiated by 1/3 of the members of the House, ay dapat mabigyan ng kopya yung respondent at mabigyan ng pagkakataon na sumagot. Dito wala na. No? Dito wala na at sinabi ng Supreme Court na yung pagkakataon ng respondent para marinig. Although ang Supreme Court sinabi na fully heard, may qualification fully heard ay sa trial sa Senate. Nung sinabing fully heard, ang interpretation ko dyan, kahit yung respondent sa House pa lang, baka pwede siyang mag-submit ng sagot na kagad dun sa mga grounds for impeachment. Doon sa nababanggit niya, Attorney, may news na term quarrel dito, ang ilang mga mababatas, and they are saying na nagkaroon ng judicial overreach nga ang Supreme Court dahil nga yung sabi niyo kanina, yung defining the session days. So, yun pa lamang, parang pinapakialaman na ng Supreme Court ang Kamara sa kanilang
karapatan na i-define sariling definition ng session days. Anong take ulit niyo dito, Attorney? Nasa legal batas natin yan na sinasabi na ang House of Representatives ay may karapatan nila na magkaroon sila ng sarili nilang rules on impeachment. Walang kumo-question dyan. Pero yung rules on impeachment ay dapat na sang-ayon ito sa saligang batas natin, sa constitution natin. At pag lumihis ito sa sinasaad ng saligang batas natin, o kung may pag-abuso sa kung saan, kung ano nakalahad sa saligang batas natin, papasok dun yung Supreme Court to construe the Constitution and apply it. No? So dito, sa tingin ko, masyado kasing, with all due respect, masyadong naabuso yung proseso ng impeachment nababaluktot in the past, based on past experiences, nababaluktot, naaabuso. Kaya siguro ang Supreme Court naglabas ng mga ganitong patakaran na consistent naman din sa Constitution para mapigilan niyang hindi tamang paggamit ng proseso ng impeachment. So yung 4 to 5 changes na nababanggit po ninyo, Attorney, cannot be construed as judicial overreach sa part ng Supreme Court? Sa tingin ko hindi. Kasi nga may mga gray areas Opo. Maraming kailangang pumasok yung Supreme Court para interpret niya kung ano ba talaga ang ano ba talaga ang sinasaad ng Constitution at paano mai-apply ito sa realidad. At yung kanina nababanggit niyo po yung hindi na kailangan na mabigyan pa ng kopya yung mismong respondent sa impeachment. At baka may magkomento or magbahagi na kailang suwestyon na marahil ito ay paglamag o hindi pagkakaroon ng due process, lalo na sa opisyal na pinatatalsik. Ito kasi, ito yung second mode of impeachment kung saan at least 1/3 of the members of the House ang nagsampa ng kaso. Sila nagsampa ng kaso. So, at ito ay nakalagay sa saligang batas natin na pwedeng gawin, i-fast track ng House. At siguro dahil na rin sa mga motions for reconsideration ay medyo nag-adjust din yung Supreme Court, at may konting pagbabago doon sa initial na decision nila. Yung respondent man dito ay may pagkakataon to be fully heard during the trial. Na yun din naman nakalagay sa saligang batas. Pero again, sabi ko fully heard. Walang pumipigil sa respondent na sumiti ng sagot habang yung draft articles of impeachment ay nasa House pa lang. Okay, balik ko tayo dun sa application ng ruling, Attorney, isa dun sa mga nire-raise po ng ilang mga academics, mga lawyers, nagkakaroon po ng confusion because of the latest ruling. Isa ko dito, let me just point this out, yung sabi ko ng Supreme Court na nag-lapse na yung unang impeachment complaint against Vice President Sara Duterte noong January 15, 2026. Contrary dun sa in-expect ng marami na ito'y maglalaps pa sana by February 6. Ito nga isa sa pagbabago sa Supreme Court ruling. Sinabi ng Supreme Court na pagbibilangin natin simula nung ma-file yung first impeachment complaint noong December 2, 2024, bibilang tayo ng 10 session days batay sa mga araw na kung saan nagkaroon ng session ng Congress. Pag binilang mo ito, babagsak ito January 14. So by January 14 ay natapos na yung 10 session days. Yun lang ang panahon na dapat ina-refer ito for inclusion to the order of business. So by January 14, yung first impeachment complaint, yung impeachment proceedings is deemed initiated already starting January 15. So yun po yung application ng rule. Kasi may ilang kumong question kasi meron tayong tatlong impeachment complaint, Attorney, una December 2 and then nagkaroon pa po ng January 15. So ang concern na marami is that ang dinesisyonan ng Supreme Court ay yung inihain ng January 15. That's why nag-lapse na ito noong January 15. That's the third impeachment complaint. Hindi. Ang nasa resolution ng Supreme Court,
yung first impeachment complaint. which was filed December 2. December 2. Pag binilang mo yan, ang 10th session day papatak ng January 14. At sinabi pa nga ng Supreme Court doon, kahit isali natin yung 3 session days after January 14, papatak siya ng January 21. Assuming na i-refer ng January 14, Opo. kailangang i-refer bago mag-January. Assuming na isama siya sa order of business ng January 14, dapat na i-refer siya sa proper committee by January 21. So, tama itong, since yan yung interpretation, tama, nag-lapse yung 1-year bar itong 15, January 15. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, yan ho ang ating exclusive interview ng ating hong Bombo News team diyan kay Attorney Ernesto B. Francisco Jr., isang constitutionalist at siya ho yung umaktong petitioner doon sa House of Representatives versus Francisco upang higit na malinawan yung usapin po ng impeachment. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.